muli din, welcome back ulit dito sa ating channel. So Sunday ulit ngayon, day off. So maulan ngayon dito. So bali nung i-share ko lang sa inyo, bali nung dumating ako dito sa Czech Republic. Ang sabi nila, kailangan bumili ka agad ng SIM card dahil ito ay laging ginagamit sa lahat ng transaction dito sa Czech Republic. So kaya bumili ako kahit yung mamurahin lang na SIM card. Kaya nung nakabili na ako ng SIM card, alagang 150 kuron lang yung nabili ko. So totoo nga sila, gamitin nga dahil nung nag-open ako ng bank account dito sa Czech Republic, bali unang-unang hinahanap yon saka yung aming card dito ng residence. Dahil nga busy sa trabaho, maraming notification na dumarating sa aking cellphone na hindi ko naman naiintindihan dahil nga naka Czech Republic, hindi siya naka-translate ng English. So ini-ignore ko lang lahat ng message, kaya hindi ko alam kung ano yung mga message na dumadating sa akin, hanggang sa one day may nag-message na notification ulit. So parang medyo naintindihan ko yung konting sinabi dahil may date na yung araw din na yun. Kinabahan ako na baka ako expired na dahil after 6 months na yon nung naka-receive ako ng notification na ganun. So ang ginawa ko, nag-download ako ng Google Translate. So kinopy-paste ko yon at tinranslate ko, at tama nga yung duda ko na expired na siya nung araw na yon. So pag uwi ng bahay after ng trabaho, pumunta ka agad ako sa isang malapit na bilihan ng load para pa-loadan ulit yung SIM card ko. Niloadan naman ako nung babae na nakausap ko dahil ipinakita ko yung translation nung na-receive ko notification. Nung nakauwi na ako ng bahay, bali ilang oras ang lumipas, nagtataka ako bakit wala pa ring signal. So nag-decide akong tawagan na yung coordinator ko at nagpatulong na ako at bumalik kami dun sa tindahan. Bali pagdating namin dun sa store, yung coordinator ko na nakipag-usap about dun sa sitwasyon. So nalaman namin na expired na talaga yung ko, dapat hindi ako niloadan. So ang ginawa ng coordinator ko, kinausap na lang yung babae kung pwedeng palitan na lang yung SIM card ko, at pwede naman. So ang ginawa, pinagbayad lang ako ng 45 kuron. So yung 100 na ibinayad ko sa loan, inano pa yon, sinuklian pa nila ako ng 55. So yun ang nangyari sa pagiging expired ng ng SIM card. So ayun, yun yung naging experience ko sa kung paano naging expired yung aking SIM card dito sa Czech Republic. So ang maibibigay ko lang na payo sa mga kapwa ko OFW na nandito sa Czech Republic o kahit saan mang bansa na nakakapanood nitong video ko, huwag na nating hayaan na ma-expired yung SIM card natin dahil mahirap, masyadong hassle. Tulad ko, na-expired, so kailangan kong i-update sa bangko. So hindi ganun kadali mag-update sa bangko dahil kailangan personal kang pumunta ng bangko dahil private, private. So kailangan personal kang pupunta sa bangko at i-update mo yung bago mong SIM card. Sa katulad namin na OFW, mahirap kasi lagi tayong may pasok, saka walang time para makapag-update tayo ng bagong number sa lalong-lalo na sa bangko dahil hindi mo ma-i-open yung internet banking mo kung expired yung cellphone number mo dahil doon sila nag-a-update ng mga code na dapat mong ipasok sa internet banking mo. Kaya kung magagawa natin na loadan every
4 months o every 3 months gawin na nating load na lang yung yung ating SIM card para hindi na umabot sa expiration na tulad na nangyari sa akin. So yun ay isang aral na sa akin na dapat every 3 months o 4 months before 6 months kailangan load na natin kahit 100 yung ating mga SIM card para hindi masyadong hassle na tulad ng sinabi ko sa mga transaction natin, lalong-lalo na sa bangko. So yun lang muna ang ma-share ko sa inyo ngayon sa vlog na to. So kung bago ka dito sa channel ko at di ka pa nakakapag-subscribe, bigyan mo na ako ng isang click dyan at isang like. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video pa natin. See you on my next vlog. Chai Chen!